Okay ma'am, magandang umaga po ma'am. Sa ngayon ma'am, sinabi ni sir mas maraming dumalo ma'am ngayon dito sa activities at event na ito ma'am. Ano po ba masasabi niyo ma'am? Of course, in behalf of PSA, buong PSA Region 3 and PSA Nueva Ecija, kami nagpapasalamat sa taus-pusong pakikilahok ng lahat. Kasi hindi naman to mangyayari kung hindi rin nagbigay ng mga datos yung ating mga kasamahan from the different local government units, the different regional line agencies na nag-assist din sa preparasyon. Ma'am, dito ma'am sa event na ito ma'am, ano po ba talaga ang nais nating iparating sa ating mga kababayan ma'am? Product account data dissemination ay ginaganap natin to every year starting last year for Region 3 and for Nueva Ecija para maipahatid natin sa lahat ng ating mga kababayan kung ano ang performance ng ekonomiya ng bawat probinsya and highly urbanized cities in the country and in the region as well. Kung paano tayo nag-perform para maging gabay ng ating mga policy makers kung paano pa mapaunlad ang ating lugar dito sa Nueva Ecija. The Philippine Statistics Authority, siya talaga ang ating mandated to generate general purpose statistics. Ang PSA siguro kakaiba sa lahat ng ahensya kasi meron siya tatlong mandato. Number one, mag-produce ng general purpose statistics para sa ating mga policy makers. Pangalawa, ang pag-release, pag-compile o pag-i-issue ng ating mga vital documents, no? Kasi as per law, ang PSA ang repository ng lahat ng vital documents coming from the different local government offices, from the local civil registry offices. Pangatlong mandato ng opisina ng PSA ay ang pagre-rehistro naman sa national ID. So, ito yun inumpisahan natin in 2021, wherein ang inuna natin na bigyan ng mga national ID, yung talagang mga walang national identified na ID in that sector na yun. Pang-apat na mandato ngayon na bago lang is yung CBMS law, wherein ang PSA ang lead agency sa pagko-conduct at pagko-compile ng data for the community-based monitoring system. Kung ay tinatanong ninyo yung pag-issue ng plastic card, may backlog tayo, no? Because yun, hindi kasi natin sakop yung pag-imprenta ng national ID. Ang in charge to print the national ID ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. But then, nevertheless, ang ginawa ng PSA para lahat ng nerehistro, kasi ang role ni PSA when it comes to national ID, mag-register ng national ID. So, para lang maka-cop up dun sa backlog natin ng pag-release ng plastic card na ID, nag-issue tayo ng digital ID at saka yung printed e-pill ID. So, kumbaga may tatlong modality tayo ng ID, yung ating plastic card na parang ang tawag natin do, parang ATM card, di ba? Ang design niya with different features. Tapos yung ating e-pill ID na printed in paper, and also yung national digital ID. Yung digital ID tsaka e-pill ID, ito din ay nakakonect na o na-upload na rin ng DICT through their eGov.ph. So kung kayo ay nag-download ng eGov.ph under ng designed by DICT, you can use your national ID through that application also. So with the same functionality, with the same use na i-recognize siya ng lahat ng ahensya.